Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya. Hey, good morning, Puwersa. 99.9% it's a puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa amang lupalop o dako ng mundo. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, ang pagkibo, ang pagpuna, pagbatikos, maging ang pagbardagol sa mga kaungasang pinagagawa ng mga opisyal o kawani ng gobyerno ay patriotikong tungkulin nating mga soberanong mamayang Pilipino. Wala pong kaduda-duda iyan, kaya wag po ninyong pagdudahan. Ngunit, bago ang lahat, dapat mga luma ay palitan na sa 2028. At bago natin kilatisin kung bakit, ano ang aking pinaghuhugutan ng ating panimulang salita, abay, pakinggan po muna natin ang kaungasan ni Comelec King George. No? Ang bulok, bugok na itlog sa Comelec Kotong, abay, umaalingasaw na po, pakinggan po natin. Congressman Benvenido Abante, para ipawalang bisa nga po yung pagkakapanalo ni Luis Chua Uy on the basis of citizenship. Ito po ba ay nangyari prior to election or after election saka siya nag-file ng disqualification? Lumalabas po bakit sa records natin after the election, yung pagpa-file po ng annulment of proclamation na yan. Okay, so siyempre ang tatanong evident, bakit hindi nalaman ng Comelec yan na hindi pala Pilipino yan? Kung tama nga na hindi siya Pilipino. Actually po, doon sa bagay na yon, meron na tayo naging kasagutan sa Twitter noong mayroong napaka-init na issue sa Bamban Tarlac. Na siyempre nga po, lahat po kasi na nagpapay ng candidacy, ang sabi po ng Korte Suprema ay kami po yung ministerial lamang ang pagtanggap namin ng COC. Wala kaming kapangyarihan magpadagdag ng kahit anong dokumento dahil ang singkit yung tao o kaya dahil sa medyo makakating itim ko ay hindi ka pwedeng tanggapin. Ang COC kakailanganin daw po, Sir Peter, ng isang formal na petisyon na ipafile kung ang issue ay citizenship, age, residency, registration bilang botante at yung able to read and write upang magkaroon ng formal na kaso. Kung wala po, hindi po pwedeng tanggihan ng Comelec yung pagpapile na COC dahil hindi po namin kabisado kilala lahat yung nagpapile ng certificate of candidacy kahit sa bawat bayan, syudad o kaya probinsya. So there's really no vetting process at all, ano? I mean, hindi ba dapat ginagawa na po ng Comelec yung vetting para malaman lang na, you know, what do we ask the candidates, no, yung mga nagpa-file ng certificates of candidacy to prove na sila ay Pilipino? Anak ng pambirang pati sa nuha. So ang sagot dyan ni Comelec Kotong King George, abay sabi niya, kaya nga gusto naming humirit, no, ha, sa Kongreso para sila ay magbalangkas ng panibagong batas. Aba, sandali lamang po, ha. Ginagago po tayo ni Comelec King George. Kung inyo pong nababasa ang nilalaman po ng ating billboard rito, no? Malinaw na may batas na Tinutulugan lang ni Comelec King George Garcia ang kanyang tungkulin para sa bayan.
para pangasiwaan ang halalan nang sa ganun ay ang kanilang mailapag ay honest. Di ba? At kapanipaniwalang halalan, sila mismo po is making the mockery out of our election process. Bakit po kanyo? Abay, malinaw po sa Omnibus Election Code. No po? Malinaw kung sino-sino yung pwede lang tumakbong senador o kaya ay kongresista. Nandun yung kanyang edad. Pag senador, 35 anyos, marunong bumasa at sumulat, siya po ay dapat ay natural born Filipino citizen, rehistradong botante, at siya po ay kailangang 2 taong naninirahan sa bansa bago ang araw ng halalan. Kumbaga hindi siya nagleamerda sa dahig. Pambira. At siyempre, ang sinasabi naman ni King George, na ang aming trabaho, ministerial. Hindi namin pwedeng tanggihan ang nagfa-file ng COC. Tama naman siya. May tama ang bugok na itlog sa Comelec. Kasi nga naman, siyempre, may presumption of regularity, presumption of innocence, presumption of truthfulness, na kailangan kanilang, kumbaga, ilalapag, o yung kikilalanin nila ang bawat aplikante na totoo yung kanyang sinasabi dahil yung pong kanyang COC, Certificate of Candidacy, ay notaryado. So, in pain of penalty, kailangan tama naman yung sasabihin mo doon, edad mo, yung kasama edad di ba? Yan yung requisitos ng isang bona fide candidate. So, sa ganung punto, inatasan ng batas Omnibus Election Code, ito pong Comelec. At ano ang sabi sa Section 90 ng Omnibus Election Code? Comelec space. The Commission shall procure space in at least one newspaper of general circulation in every province or city, provided, however, that in the absence of said newspaper, publication shall be done in any other magazine or periodical in said province or city, which shall be known as Comelec space, wherein candidates can announce their candidacy. Said space shall be allocated free of charge, equally and impartially by the Commission among all candidates within the area in which the newspaper is circulated. Sigurado po ako may pondo ito. Kasi obligasyon nila yun Diba? Na inatang sa kanila. So, dapat ponduhan. Batas po ito So, dapat ponduhan. Pinuponduhan yan. Nasaan? Kayo po ba ay may nakita? Tayo ba ay may nakita na provincial newspaper or yung tinutukoy dito or magazine na ang province-wide ang circulation na inilalathala doon kung sino-sino yung mga kandidato? Di ba wala? Wala! Anyari sa pondo. Abay, culpable violation of the Constitution po ito. Pagkatapos, meron din, of course, Comelec poster area. Section 91. Comelec poster area. Whenever practicable, the Commission shall also designate and provide for a common poster area in strategic places in each town wherein candidates can announce and further their candidacy through posters. Said space to be likewise allocated free of charge.
equally and impartially by the Commission among all the candidates concerned. Ito mukhang konting problema lang dito, palakasan din at baklasan ng mga posters. Dapat talagang may designated, halimbawa, well, alam na nila ang dapat gawin yun kung ginawa nila, pero hindi, di ba? Section 92, COMELEC time. The Commission shall procure radio and television time to be known as COMELEC time, which shall be allocated equally and impartially among candidates within the area of coverage of all radio and television stations. For this purpose, the franchise of all radio broadcasting and television stations are hereby amended so as to provide radio television time free of charge during the period of campaign. Ito, malaking kaungasan din pinagagawa ng COMELEC dito Alam niyo po yung libo-libo, may mga milyon-milyon pa nga may milyon ba? Hindi, sa television yun, tama. Ang ibinabayad dito ng mga kandidato, hindi ito nire-regulate ng COMELEC for obvious reason. Para sa akin, para hindi sila punahin, bardagulin ng mga radio, television station commentators. Di po ba? Ito ay klasiko ehemplo ng you scratch my back and I scratch your back. Di po ba? So, may sabuatan na nangyayari po rito. Ito matindi. Section 93, COMELEC Information Bulletin. The Commission shall cause the printing and supervise the dissemination of bulletins to be known as COMELEC Bulletin, which shall be of such size as to adequately contain the picture, biodata, and program of government of every candidate. Program of government of every candidate. Said bulletin shall be disseminated to the voters or displayed in such places as to give due prominence thereto. Any candidate may reprint at his expense any COMELEC bulletin upon prior authority of the Commission, provided that the printing of the names of the different candidates with their biodata must be in alphabetical order irrespective of party affiliation. Demokrasya. Po, kumbaga pinaghugutan ng Section 93. Ito ba'y ginagawa ng COMELEC? Lalong-lalo na yung paglalathala ng kandidato ng kanilang program of government. Napansin ko po, umpisa nung ako nag-file ng COC noong 2016, hanggang nitong 2025 national election, na panay ang deklara sa akin ng mga ungas na nuisance candidate daw ako dahil akong kwarta, di ako kilala, walang partido, politika, at nitong huli, ano naman ang ginamit nila? Making a mockery of election. Bakit? Dahil po, sa mga salitang kaungasan, may batas ba na nagsabi pag kandidato ay nagsalita ng kaungasan, diskwalipikado na siya antemano? Meron ba? Wala Di ba? Yung mag-asawang sampal, driver, sweet lover, meron bang batas na magdi-disqualify sa kandidato dahil sa mga salitang ganon? Na kung tawagin nila ay phrases na possibly offensive, possible offensive phrases pa lang, disqualified ka na. Mga bugok sa COMELEC ang may ganong kaungasang kaisipan lamang. At itong taon na ito, hindi po nila inilagay sa COC ang tanong na kung ano ang iyong plataforma o programa di gobyerno. Wala po. Abay, amoy na amoy ang culpable violation of the Constitution. Isa pa, sa panahon po ngayon, hindi lang ngayon, nung mga kalipas na election pa, uso na po ang social media.
kung talaga hindi sila mga bugok na itlog na nangangalingasaw na, dapat inutusan nila ang bawat COMELEC sa mga area, mga provincial or city, halimbawa Quezon City, magkaroon ng Facebook page. Diba? Para ilagay nila doon ang mga kandidato, ano ang kanang pagkakilanlan, may nakapending ba silang kaso sa ombudsman, may mga anomalya ba silang nahusgahan na, no, ha, with finality, no, lalagay nila dapat doon, no, ha. At syempre pa, yung plataforma di gobyerno. Si George Garcia, nung umpisa pa lang, bago pang halalan, puro nangawa. Ipapaskill namin, no, ha, sa social media. Wala namang ginawa, no, ha. Ipapaskill na, sisilipin namin ang kanilang mga social media platforms para magkaalaman. Alam naman din naman ginawa ng bugok na itlog, no, ha, na si King George, COMELEC King George, ano po. At sinasabi ko na nga, ito po ay nangangamoy culpable violation of the Constitution. Alam niyo po, kung ginawa ng COMELEC ang kanilang mandato, obligasyon, malamang sa loob ng 6 na buwan, kasi Oktubre pa lang 2024 ang filing of the Certificate of Candidacy. Ang halalan Mayo pa. So, 6 na buwan po. 6 na buwan ang pagitan. Kumbaga sa 6 na buwan na yon, maaring nabasa, no, ha, ng mga taga Maynila o sa lahat na ng distrito, no, ha, ang mga pangalan ng kandidato, at bukod saan nalaman nila kung anong plataforma di gobyerno, yung mga kakilala na halimbawa si Uy, no, ha, nakalaban ni Atras Abante, pwede na sila mismo maghain ng petisyon. Abay, kung ano ito inchik po ito tanim maahas ng China to So, doon pa lang, mahusga na sa loob ng 6 na buwan, matagal na yun di ba? Para malaman ang katotohanan. At marami pang mga samut-saring kaso ng mga kumakandidato na mabubulgar. Kaso natulog sa pansitan Natulog sa kangkungan, di sa kangkungan. Natulog sa basurahan itong si COMELEC King George. Iba inaasikaso Pagkakakwartahan ng inatupag ng inayupak. So ito, bulok na bulok ang ating resulta ng halalan. Lalo na pinanindigan niya na wala daw batas para sa manual counting sa presinto. Meron po Meron. At yan ngayon, ang ginagamit ng ilang mga concerned citizens para ikasa ang manual recount. Sapagkat doon po sa 9639 ba? O 9369? Manual dapat ang counting 2007 pa yung batas na yon. Hindi sinusunod ng COMELEC. Bakit? Hindi sila magkakwarta. Malamang, yun nagbukod tanging dahilan, ba't din na sinusunod ang batas? At sa ating pong pagpapatuloy, alisin po muna natin ito, na discuss na naman natin na ito, at palitan natin ng kahindik-hindik na nagdudumilat na kaganapan sa ating pong bayan ng sani at dahilan, ay kawalan ng katarungan, injustice system. Imbis na yung sa Amerikanong trial by jury of with the people ang ipinairal ng mga abusado, traidor at kawatang kuno ay politician, abay ipinagpatuloy po nila ang hukumang trial by palakasan nilang mga kawatan, na kung tawagin ay Real Audiencia de Manila. Imbento pa po ito ng mga manlulupig, mandarambong, abusadong mga Kastila. So sa ating po pagpapatuloy, malinaw naman po, malinaw na ang problema po ay hindi napapanagot itong mga traidor
at kawatan kuno ay politician sa buong pamahalaan. Hindi lamang po yung mga politiko, pati yung mga itinalaga nila sa pwesto katulad ni Comelec King George Garcia. Alalahanin po natin sa ating pong preamble na kasaad, kami, ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan, the sovereign Filipino people, humihingi ng gabay at patnubay mula sa Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. At bumuo ng pamahalaan na magtataguyod ng aming mga mitiin at tadhikain sa ilalim ng paghahari, pananaig ng batas, bla 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 bla. Siyempre, ito po, lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng halos lahat, kung hindi man lahat tayong mga mamayan. So, malinaw po. Malinaw po na ang patriotikong tungkulin, wala po sa gobyerno nasa ating mga mamayan. Tayong mga soberanong mga mamayan Pilipino, ang may patriotikong tungkulin na magtatag ng makatarungan at makataong lipunan. At yan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng gobyerno na magtataguyod ng ating kapakanan sa ilalim siyempre ng pananaig ng batas. So malinaw po yan. Kaya nga sinabi ko kanina, tayo ang may patriotikong tungkulin. Hindi yung gobyerno. Ang gobyerno nga ang mga hangad ng mga yan pag nakawan tayo. Kaya nga ang Bill of Rights, ang pinakamahalagang dokumento sa saligang batas. Dahil yun ang proteksyon natin laban sa mga ungas, kawatan, abusado, traidor, kawatan sa gobyerno. Ngunit ang ating Bill of Rights tinimbang, ngunit kulang. Dinikdik pa, pinagdiinan pa sa Artikulo 2 ng ating saligang batas, Section 1. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pero, malinaw po, na sa kadahilan na ipinagkait po sa atin ang karapatan sa trial by jury, na baliktad ang sitwasyon. Ang sovereignty na ngayon, bagamat unwritten, ay naandon sa mga iniluklok ng komulikotong sa gobyerno. Tama ba o mali? Siyempre tama. Artikulo 3, Section 1. No person, sa ligang batas pa rin po ito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Anong problema po na ito? Kasi sa biglang tingin ng ganda di ba? Mistulang patas para sa lahat ng batas. Ang problema, hindi po defined what the hell is the due process of law. Di po ba? So dahil hindi defined, ang nagdidikta ngayon kung ano ang due process of law, yung pong nakapwesto sa gobyerno. Kung mayor ka, madidiktahan mo ang mga prosekutong, madidiktahan mo ang mga hurad o mga judge. Di ba? Kung presidente ka, lalo na, kontrolado mo lahat. Kasi ang presidente parang governor general ito ng mga Kastila. Siya na ang chief executive, siya pa ang Pangulo ng Senado, ng Kongreso, at siya din ang Chief Justice. I-research niyo yung Real Audiencia de Manila. Yan po, kawangis na meron tayo ngayong trial by palakasan. Ano po? So, iginiit pa rito. Sa Section 4 naman ng ating Bill of Rights. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Walang batas, sabi niya, na maaring ipasa para sagkaan ng mga karapatang ito.
Pero ang ginawa ng panahon ni Marcos, abay, no permit, no rally. Effectively, no, yung ating pong karapatan to peaceably, no, assemble and petition the government, ala na, nasagkaan na nila. No? At lahat ng mga batas, mind you, Attorney Severo Brillantes, no, ang gobyerno, sinasabi ko sa iyo, at meron niyang batayan, no, nangyayari yan, pwedeng mag-astang martial rule. Diba? Pwede niyang ipatupad, ikasa ang martial law kahit hindi ideklara. Gamit ang hukuman trial by palakasan. Paano tayo mananalo rin? Diba? Pambihira. So ano ang ating dapat pagkaisahan dito? Ang solusyon sa ating problema. Kung ang problema ay hukuman trial by palakasan, kabuktutan ng hukuman trial by palakasan, abay, di ba kasi natin? Palitan ng hukuman ng beauty na beauty ng trial by jury na hukuman. So sama-sama po tayo. Isusulong po nating amenda numero 1 sa Bill of Rights. Section 14, paragraph 1, nakalagay po doon. Bill of Rights pa rin po. Bill of Rights pa rin ang pinag-uusapan po natin dito. At ang sabi rito, no person shall be held to answer for a criminal offense without the due process of law. Ito po ay bigyan natin ng eksaktong sentido komon. At ilalagay natin doon, walang sinuman. Diba? Ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. 23 katao po ang bumubuo ng grand jury. 12 sa kanilang kinakailangang pumabor para sampahan ng kaso, para ma-indict ang inireklamo. Pasikreto po ang kanilang pag-iimbestiga at hindi rin po bulgar ang kanilang pagkatao. At ang pwede lang pumasok doon sa kanilang grand jury room, parang korte din yun, no, ha? Hindi lang parang korte talaga yun, no, ha? For finding of probable cause, ay yung pong mga testigo, at yung pong yung prosecutor na magpipresenta ng mga ebidensya matapos siya makapangalap ng mga testimonya at mga ebidensya. Yung akusado, hindi po alam niya. For all intent and purposes, or basically, walang alam po ang inireklamo. Pero may mga pagkakataon na ipinaalam din sa kanya at pinapahintulutan siya o iniimbitahan siya ng grand jury na dumalo. Katulad halimbawa kay Donald Trump, inimbitahan siya dumalo sa grand jury investigation, proceedings, pero hindi siya dumating. Si Bill Clinton, dumalo po siya, pero online. Diba? Yan po ang beauty ng trial by jury. So, hindi sila pwedeng risbakan, hindi man sila mga kilala yung 23 katao So, dito naman po sa paragraph 2 ng section 14 pa rin po tayo, Bill of Rights, Artikulo 3, nakalagay po rito ay, babalik natin. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusations against him, to have a speedy, ito po ang ating i-modify, to have a speedy, impartial and public trial. Ito po isisingit natin dyan. Lahat ng akusado ay pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected sa unang sigwada. Rapol,
pangalawang si Guada, sinasala ang mga prospective jurors ng huwes, ng prosecutor at ng defense lawyer. Ano ho? Ito po ang ating isisingit. Ariyan, ilalagay dyan. At siyempre, dudugtungan po natin yan na lahat. By the way, 12 po ang trial jurors. Ano ho? Ang karugtong niyan, simple lamang po, lahat ng desisyon ng trial jury ay final and executory. Walang alinmang korte sa bansa, maging ang Korte Suprema, na maaring bumaliwala, di ba? Pumilipit, o kaya i-modify ang hatol ng trial jury. Maliban na lamang kung siyempre pag-utos ng Supreme Court na ang panibagong pagliliti sa trial jury pa rin. Diba? Panibagong set na naman ng trial jurors yun. Kung merong sapat na batayan na maipakita ang convicted, na may mga ebidensya, may mga testimonya na hindi na isama doon sa unang pagdinig. Malinaw po tayo dyan. Yan po ang demokrasya. Demokrasya na tunay, sapagkat ang ating pong demokrasya ay huwad. Huwad sapagkat ipinagkait sa atin ang sovereign power. Na maging mga juror sa lahat ng kaso, sa lahat ng hukuman sa buong kapuluan. Trial by jury is the epitome of democracy. Ito po ang pundasyon, ito po ang esensya, at ito po ang puso ng demokrasya, sapagkat ang demokrasya ay government of the people, by the people, for the people. So nararapat lamang na ang kataas-taasang kapangyarihan humusga ay nasa people. Ang nangyayari po sa atin, hindi po government of the people, kundi government of the few ungas. For the few ungas sa gobyerno. Ibig sabihin, ang mga abusado, ang mga traidor at kawatang kuno ay politician, ay posible talaga maghari-harian kung hanggat wala sa ating kapangyarihan ang karapatan bilang mga jurors sa hukumang trial by jury. Kaya dapat lang juror ka. Ko pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Paki lang. Subscribe. Paki-like. Ito pong ating YouTube Juror channel, Juror Advocacy channel, Mr. Juror Kitkilatis Lagare. At paki-share po nang marami po tayong maimumulat na ating mga kapwa. Puwersa, 99.9% it's a puwera. Ito po salbasyon ng ating nasyon. May God bless us all. May God bless Philippines.